Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, sa unang linggo ng panahon ng pagdating at atin pong inugunita ang kapistahan ng isang obispo, ng isang pantas ng simbahan, si Saint Ambrose. Sa atin pong narinig na pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Hindi automatic yung tumatawag o yung nagdarasal ay makakapasok sa langit. Katulad din yan ng hindi lahat ng nagsisimba ay makakapasok sa langit. Lagi ko rin tinatanong, gusto nyo bang pumasok ng langit? Tayo din mismo, ayaw natin. Tinatanggihan natin lagi ang alok, ang imbitasyon na tayo po ay pumasok sa langit. Dahil para sa mga gusto na pumasok sa langit, binibigay sa atin ni Kristo kung saan tayo dapat nakatapak. Yung foundation, importante po yun. Kasi marami ang nagdarasal, marami ang memorize na nga natin yung rosaryo, yung 4 na misteryo. Halos memorize na natin yung mga nobina. Nagdadasal tayo araw-araw. Pero nakaugat ba tayo sa salita ng Diyos? Sabi yung nagsasagawa ng salita ay katulad ng kung anumang mga problema, anumang bagyo, anumang unos ang dumating sa buhay, mananatili siyang matatag. Kasi nakatapak sa bato. So yung hindi, madali itong panghinaan ng loob. Madali itong masira. Konting problema, konting kawalan, bitaw agad sa Diyos. Konting alok lang ng pera, bitaw na agad sa ating pananampalataya. Madalas natin isinasantabi ang mga aral at salita na binibigay sa atin ni Kristo. Halimbawa lang po, no? Ano ba yung mga naalala ninyo dapat nating pinangahawakan? Diba, kadalasan ito yung dala o bitbitin natin at ayaw natin bitawan. Nagsisimba tayo araw-araw, nakakapakinig tayo kahit sa online, pero yung pag sinabi ni Kristo, yung tanong ni Pedro, ilang beses kong patatawarin ang nagkakasala sa akin? Kung ito pa lang, halimbawa, ito pa lang ang magiging basihan. Ano ba, papasok tayo sa langit o hindi? Kasi ayaw natin magpatawad. Walang puwang sa langit ang taong ayaw magpatawad, pero nagsisimba ka.
Kami pa nagsiserve sa simbahan. Pero hindi automatic. Dahil nga, kung hindi naman natin isinasagawa yung naririnig natin tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pakikipag-ayos. Naalala niyo po ano ang procedure na ginawa ni Kristo? Ibinigay sa kanyang mga alagad. Ang sabi, di ba? Kung magkasala sa iyo, kausapin mo, hihingi ka ng tulong, dalhin mo sa komunidad, o nandun na lang sa hindi. Para bang walang kapatawaran ang kanyang ginawa sa akin. Paano tayo makakapasok nga sa langit kung ganyan na ayaw nating isagawa? Napakinggan lang, pero ayaw natin isagawa. Isip na mabuti. Sa panahon tayo ng Adbyento, pinaghahanda tayo. At alam niyo naman kung ano yung mangyayari. Ang pagdating ni Kristo, ang kanyang muling pagdating, ay nangyayari minsan sa bawat isa sa atin, sa buhay natin. Babalik at babalik siya. Yun naman ang sinabi, di ba? Babalik at babalik siya at kukunin tayo. Kukunin tayo, pero hindi ibig sabihin makakapasok tayo sa langit. Kukunin tayo para hatulan niya tayo. Para ibigay kung saan tayo. Sa pintuan ng langit ba tayo tatayo at sasalubungin siya o sa impyerno tayo mapupunta? Diretsahan na po yun, no? Impyerno kasi ayaw natin paniwalaan eh. Yung impyerno, totoong may impyerno at posibleng doon tayo mapunta kung magmamatigas tayo at magbibingi-bingihan sa mga salitang naririnig at ibinibigay sa atin araw-araw sa misa. Inaasahan pala sa atin, lalo tigit, no? Mataas ang inaasahan sa ating mga nakakapagsimba kaysa sa mga tamad magsimba, ayaw magsimba, mga taong simbahan. Ilan sa mga taong simbahan ang hindi makakapasok sa langit. Pero naghahanda po ang Diyos. No? Pinaghahandaan tayo ng isang piging sa langit. Sana makadulog tayo, sana makasali tayo sa hapag na inihahanda ng Diyos para sa mga taong mananatiling matatag, mananatiling nagsasagawa ng kanyang mga salita. Amen?